at naglakad ako papalabas ng venue. Uuwi na ako. Ayoko makita siya roon. Dapat talaga naging tahimik na kasambahay na lang ako para di ko naramanasan ang lahat ng sakit na to. Ano? Tanong ko nang pigilan niya ako habang hawak ang aking kamay. Mabutit walang tao rito. Mukhang mali yatang nilabasan ko dahil itong entrance kanina. Kami na lang 2 tao rito at mukhang nasa likod ng venue kami dahil napapalibutan na rin ng hardin ang pandirito. Let's talk. Mahalamig na sambit niya. Ano namang pag-uusapan namin? Napapayag ako maging kabit niya. Magre-resign na ako. Maski ako'y nagulat sa sinabi ko pero okay na rin yun. Para mapigilan ko itong nararamdaman ko habang maaga pa. Aalis ako. Biglang nag-iba ang aura niya at naging blanco na lamang ang iyon. Ilang sandali pa ay namalaman ko na lamang. Bit-bit niya na ako habang naka-bridal style pa. Ano to? Bakit nandito ako? Di man lang ako nakasigaw ng tulong. Bakit Kalya? Papayag ka na lang bang ganito? Nang matauhan ako, sinubukan kong buksan ang pinto para sana lalabas pero nakalak na pala ito. Pinaandar niya ang sasakyan hanggang makalayo na kami sa venue. Ihinto mo ang sasakyan, Zane. Ano pa? Pahala na ako magagalit siya. Aalis ako sa trabaho ko. Hindi niya na ako under ngayon. Shut up! Ibaba mo kasi ako. Ano ba? Nag-resign na nga ako, diba? Nakatuon pa rin ang tingin niya sa harapan at mas pinatakbo pa yun ng mabilis. Kaya't napakapit ako sa gilid. I won't approve that. Kailangan pa ba ng approval mo? Ibaba mo na ako. Mas binalisan pa niyang takbo. May plano ka bang magpakamatay? Huwag mo akong idamay, gusto ko pang mabuhay. Takot na dagdag ko. Parang susuka na ako sa nervyos at kaba dahil palakas ang takbo ng sasakyan niya. I said shut up. Isang salita mo pa mas bibilisan ko pa to. Tumahimik ako saglit at ilang sandali lang nakarating kami ng kanyang bahay. Bumaba na siya kaya bumaba na lang din ako. Di ako makatayo na maayos dahil nanginginig pa ang tuhod ko. Hinawakan kong aking dibdib dahil sa lakas ng tibok. Hindi ko kinaya ang ginawa niyang pagpapatakbo. Parang malalagutan ako ng hininga sa ginawa niya. May sakit pa sa utak tong si Sir Zane. Sumandal muna ako ng sasakyan habang pinapakalma ang sarili. Nangihina ang tuhod ko. Kainis naman. Kailan ba ako kakalma? Ang nervyosa ko naman. Mapit nga sa kinaroroonan ko si Sir Zane at ginawa na naman niya yung kanina. Ibaba mo, Zane. Marunong ako maglakad. Pagpapamiglas ko, ngunit parang bingilang tong naglakad, papasok sa loob ng bahay. Na makapasok kami, dumiretso siya sa itaas ng kwarto at ibinagsak ako sa kama. I won't approve the resignation because bumangon agad ako sa gulat, ngunit napahiga na lang din ulit nang pumatong siya sa ibabaw ko at 2 kamay niya ay nasa gilid na ng ulo ko. You are now fired, Kalya. Dagdag na bulong niya. Ilang segundo lang lumapit ng labi niya sa akin. Hinalikan niya ako. Bakit ganon? Hindi ka nabibigong pagwawalain ng puso ko. Sinail niya ako ng halik. Pinipilit ko itulak siya papalayo ngunit di sapat ang lakas ko para mapaalis siya sa harapan ko. Lumalalim ang mga halik niya at naging mapusok na ninyon. Hindi ko alam kung ba't niya ginagawa to pero dahan-dahan na rin ako nagpapadala sa kanya at sinasabayan ng kanyang paghalik. Napapikit ako habang ginagawa namin yon. Sa mga sandaling ito, hindi ko naisip kung anong meron kami. Tuluyan na nga ako nawala sa sarili nang bumaba pang halik niya sa leeg ko. Napasinghap ako na maramdaman ko ang init ng hininga niya. Zane? Pigil ko pero parang bingi lang to habang minamarkahan ng aking leeg. Unti-unti ring gumagalaw ang isang kamay niya sa aking ibaba. Tumigil siya sandali kaya napadilat ako ng mata. Eto kami ngayon nagkatitigan sa isa't isa. Kita ko sa mga mata niya ang kislap at pananabik. Is it okay? Tanong niya. Gusto ko ba talaga to? Di ko na siya sinagot at hinalikan siya pabalik. Alam ko mali talaga ito ngunit nananabik na rin ang puso ko sa kanya. Lahat-lahat sa akin siya lang palaging hinahanap. Ito na lang natatayang ibibigay ko sa kanya. This night will be memorable, mi amor. Sa gabing yon para kaming uhaw sa isa't isa. Sinulit ang gabi na parang mula lang bukas. Sa pagkakataon to nabuo ang konklusyon ko. Kahit bumalik pang oras at panahon, ibibigay ko pa rin sa kanya ang pinakaiingatan ko. Hindi ako ganito noon. Ngayon ko lang naramdaman sa tuwing nandirito si Sir Zane. Handa akong ialay kahit ano para lang sa kanya.
Alam ko na rin ang dahilan kung kaya't di ako makaalis-alis dito sa bahay niya kahit ilang beses niya akong pinahirapan noon. Mahal kita, Zane. Itong mga katagang to ang gusto kong sabihin sa kanya, pero di ko man lang masabi. Nagising ako pasado alas 4 ulit ng madaling araw. Napangiti ng pagmulat ko ng mata, mukha niya agad ang tumambad sa akin. Nakatitig ako sa kanya habang mahimbing na natutulog. Maganda siguro pag gantong mukhang sasalubong sa akin kada gising ko. Pangalawang pagkakataon na to ng pagising ko ay mukha mo agad makikita. Ani ko tinaplos ang buhok niya. Sorry kung ginusto kita. Puso ko na yung sumigaw eh. Para akong tanging nagsasalita mag-isa, kahit tulog siya. Pero sige lang, susulitin ko lang gusto kong sabihin na hindi ko nasabi ng ilang araw. Bigla ako nakaramdam ng pag-iinit ng gilid ng mata ko. Hinalikan ko ang pisngi niya at saka bumulong. Salamat sa lahat, Sir Zane. Ito ang una't huling sasabihin ko sa iyo to. Mahal kita, sir. Bumangon ako at nagbihis. Paika-ika pang lumakad dahil ramdam ko pa rin ang sakit ng ginawa namin kagabi. Tuluyan ang nakuha niyang pinakaingatan ko pero alam ko, hindi ako nagsisisi doon. Sa huling pagkakataon, sinulyapan ko siyang muli bago ko lumabas. Bumaba ako at bumalik sa aking kwarto. Kinuha ang dalawa kong maleta at nag-ayos na. Tumingin ako sa phone. Nagulat ang dami ko rin palang missed calls galing kay Aaron. Online pa siya sa IG kaya tinawagan ko siya. Baka nag-alala yun kakahanap sa akin. Maya-maya sinagot na rin ang tawag. Aaron, sorry hindi ako nakapagpaalam kagabi. May nangyari lang? Kalya. Baka sa mukha niyang pag-aalala habang hinihilot ang kanyang sentido. Hindi ko maiwasan mag-guilty sa ginawa kong pag-iwan agad sa kanya. Pasensya na Aaron kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Pagpapaumanhin ko ulit sa kanya. Okay ka lang ba? Kamusta? Nasaan ka ngayon? Sunod-sunod na tanong niya. Napag-alala ko nga siya. Okay lang ako, Aaron. Nakauwi ako kagabi. Naging maliwanag ulit ang aura niya nang sabihin ko iyon. Good to hear that. Pero paano ka nakauwi? Sino naghatid sa'yo? Natigil ako sa huling tanong niya pero kailangan kong sagutin. Ayoko rin namang magsinungaling sa kanya. Si Sir Zane. Nang marinig niya yo'y tumangot-tango lamang ito. Oh, I see. Nag-usap kami sandali bago natapos ang tawag. Mukhang di pa siya nakauwi dahil nakatoksido pa rin siya hanggang ngayon. Habang nasa sasakyan pa. Alas 4 pa lang na madaling araw. Mukhang seryosong hinahanap niya talaga ako. Nagilty ako kay Aaron. Di pa ata siya nakauwi. Napailing na lang ako at nag-ayos. Ang kalat naman ng buhay ko. Alas 5 pa lang nakanda ng lahat. Lumabas ako ng kwarto at maingat na binuhat ang dalawang maleta papalabas ng bahay. Tumigil pa ako sandali sa tapat ng kwarto niya galing dito sa baba. Nakatingala ako sa second floor. Napangiti ako ng pilit bago tuluyang umalis. Siguro ito nang huling trabaho ko sa bahay ni Sir Zane. Ayokong hilingin to pero sana di na ulit magtagpo ang landas naming dalawa. 4 na araw na nakalipas simula nang umalis ako sa bahay ng amo. Mabuti nakarenta agad ako na medyo pasok sa budget at malayo mula sa bahay niya. Medyo malit na ang kwarto pero okay na rin para sa pang-isahang tao. Naayos ko na aking mga gamit galing sa maleta at nilagay na yon sa maleta cabinet. Pumasok ako sa CR upang magkanda dahil maghahanap muna ako ng trabaho na malapit lang dito para naman may pangbayad ako sa renta. Lumabas na ako pagkatapos ay umupo muna sa harapan ng salamin. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakatitig sa aking sarili. Di ko inakalang dito na pala matatapos ang lahat. Mahirap pala pag sinampal ka ng katotohanan na hindi mo makukuha lahat ng hinihingi mo dahil pinapamukha sa'yo na nasa totoong mundo pala talaga ako at wala sa isang libro. Kumawala ako ng isang buntong hininga. Tinapos ng pag-ayos ko sa aking sarili. Nagsuot lang ako ng fitted top at browser. Nakahanda na rin ang resume ko at iba pang dokumentong mga kakailanganin. Sana makahanap agad ako ng trabaho. Ilang minuto lang lumabas ako ng bahay. 5 fast food nang napasahan ko. Hiring naman lahat at hihintayin ko lang daw ang tawag nila. Bumili muna ako sa 7-Eleven ng snacks dahil alas 3 na pala ng hapon at nakapagdesisyon akong magtambay muna sa kalapit na park dito. Ginamit ko ang panyo ko upang makaupo sa ilalim ng malaking puno. Maganda rin dito dahil napakalakas din ang ihip ng hangin.
Tuwang-tuwa naman akong pinanonood ang mga batang naglalaro sa di kalayuan mula dito sa aking pwesto. Ang sarap pala maging bata. Walang ibang problema. Yung pakiramdam na ramdam mo ang pagmamahal ng magulang na nandyan palagi at nagbabantay sa'yo. Sa tuwing nagkakasakit ka, gagawin ng lahat upang gumaling na ang anak. Yung sinasabihan ka ng, I love you anak, bago matulog. Hindi ko yung naranasan sa sariling magulang ko eh. Kailan nga ba ako makakatanggap ng pagmamahal o hindi ako deserving para mahalin? O sadyang tanga lang akong mamili ng taong mamahalin ko? Napasandal ako sa puno habang nakatulala, malalim ang iniisip. Naalala ko na naman si Sir Zane. Aaminin ko na mamiss ko siya kahit 4 araw pa lang nakakalipas, ngunit tama rin naman na umalis ako ron. Sabi nga nila, kung ang ilog mo ay 2, palayain ng isa. Ako dapat tong umalis dahil ako laging naging sabit sa kanilang 2. Nakakatawa. Kailan nga ba ako makakahanap ng akin? Grabe din naman kasi tong puso ko eh. Minsan na nga lang pumili, suntok sa buwan pa. Di na rin nakakatuwa. Tumayo na ako dahil kumukulimlim na rin. Pinapauwi na rin ng mga bata sa parke ang iba, sinusundo na rin ng magulang. Napasilip ako sa phone kung may notif ba, ngunit wala naman. Ano pa bang ine-expect ko? Dumaan muna ako sa grocery store para bumili ng pang-stock ko sa bahay. Bumili na ako ng mga kakailanganin katulad ng delata, noodles, cup noodles, asukal at iba pa. Pagkatapos kong ipapunch sa cashier, umuwi na rin ako. Pagdating ko ng bahay, kumain agad ako. May barbecue rin kasing nadaanan ko kanina, kaya ito na lang munang kakainin ko pang hapunan. Pagkatapos ko sa lahat-lahat, sinampa ko na kagad ang aking katawan sa kama dahil nakakapagod din ang araw na to. Napagod ako kakahanap ng trabaho. Napabalikwas ako ng bangon na may nag-email sa akin. Natanggap to ako sa isa sa mga ina-applyan ko. Abot langit na managkadang ngiti ko na mabasa ko yon. Natanggap ako sa isang fast food restaurant. Mabuti na rin ibibisi ko ang aking sarili para kahit papano, hindi ko na siya masyadong iniisip. Naging maayos naman sa akin mga dumating na mga araw. Maaga rin ulit ako nagising upang maghanda sa aking trabaho. Natapos na rin kasi ako sa mga natitirang interview at mga practice na kakailanganin para makaserbisyo ako ng maayos sa papasukan ko. Good noon, ma'am. Dine in or take out? Dine in. What's your order? Classic pizza, burger, and coke, please. Order na isang babaeng mukhang may katandaan na. Classic pizza, burger, anong size ng drinks po, ma'am? Small, medium, or large? Medium lang po. Okay, medium. Sagot ko. Ano pa po? Dagdag ko ulit. Yun lang lahat. Ulitin ko po 1 classic pizza, 1 burger, and 1 medium size of coke. Pag-uulit ko kaya tumango naman siya. 352 pesos po, ma'am. Binigay niya sa akin ng buong 500 pesos. I received 500 pesos. Ani ko at medyo kinakabahan dahil tinitingnan ng manager ang ginagawa ko. Kinuha ko sa kahang suklet na lagay sa isang pile ang 500. Here's the change, ma'am. 148 pesos. Pawait na lang po sa order nyo. Binigay ko sa kanya ang order buzzer. Thank you. Umalis siya at tumupo sa bakanting table. Ngilitian ako na nag-observe sa akin at tinapik sa balikat. Maayos naman siguro nagawa ako dahil wala naman siyang ibang sinabi pa. Naka-assign pala ako sa cashier ngayon at nagtitake ng orders mula sa customer. Tinuon ko na lang ulit ang atensyon ko sa isa pang customer. Sobrang taas ng linya mula sa likod. Mukhang di rin to madaling trabaho, pero kailangan ko pa rin naman. Good noon, ma'am. Dine in or take out? Naging busy ang araw ko ngayon at ramdam ko na ng pagod sa katawan. Dahil isa pa rin na pala sa restaurant dito, sa fast food ng mga tao, kaya't sobrang busy rin daw talaga. Ika nga ng ibang mga kasama ko, 3:00 na at out ko na rin. 9 na oras na lang din ang trabaho ko rito kaya't pagkatapos ay umalis na ako para umuwi na. Iimbitahan ko pa ang mga kasama ko. Nasasabay muna raw sa kanila pero tinanggihan ko na lang sila. Wala rin akong planong magpakasaya ngayon. Hindi ko yan deserve. Inilot kong aking balikat habang naglalakad palabas. Kargado kasi ang kamay ko sa pagtrabaho kanina
At sumasakit na rin yung konektadong balikat. Pag uwi ko talaga mamaya, matutulog talaga ako. Nakatayo lang ako sa gilid ng kalsada. Para sana pumara ng jeep, ngunit sa hindi inaasahan, nakita ko si mama. Maayos na ang suot niya, pati ang kanyang buhok na mukhang galing pa sa salon. Napatingin siya sa gawi ko, at nang makita nga ako, napangisi siya agad at mabilis tumungo sa akin. Pinagtagpo na naman ng mag-ina, aniya at pangiti-ngiti pa. Nandun ako sa bahay mo ng isang araw, pero sabi ng isang kasambahay doon, wala ka na raw ngayon. Dagdag niya, kaya't napalaki nga ang mata ko. Dapat sana hindi ako nagulat dahil ganyan din ang ginawa sa pinapasukan kong trabaho. Ngunit nang marinig ko may sumagot sa kanya na wala na ako roon, hindi kaya may bagong kasambahay na agad sila. Ang bilis ko pala talagang palitan. Umalis na po kayo. Wala ako sa mood ngayon, ma. Oh, tinataboy mo ba ang sarili mong ina? Bastos mong bata ka. Galit na saad pa niya. Pinagtitinginan na rin kami ng mga taong dumadaan dito. Di na ako nagsalita at naglakad na lang paalis. Pero hinablot niyang biglang kamay ko dahilan nang mapaimpit ako sa sakit. Akin ang antuke. Kala mo ba nakalimutan ko yon? Napasapon lang ako sa bungad niya sa akin. Grabe, ang dami ko ng problema, dumagdag na naman siya. Ano ba, ma? Maghanap ka na ng trabaho kung gusto mo magkapera. Gipit na rin ako ngayon. Nasaan ba yung 28K na binibigay ko sa kanya noon? Hoy, Kalya, nasan bang hiya mo? Ako nagpalaki sa'yo at gantong gagawin mo? Nasaan ang hiya? Mas nahihiya ako sa mga taong nakatingin sa amin ngayon. Gumagawa ng eksena ang ina ko rito. Kinalas ko ang kamay ko sa kanyang pagkakahawak. Napatingin ako sa itaas para umatras ang luha kong gusto nang tumulo. Tumingin ulit ako sa kanya. Nung bata ako, nasan siya nung kailangan ko siya? Di ko nga rin matandaan na minahal niya ako. Pinalaki pa kaya? Gusto ko yun sabihin sa kanya pero hindi na. Huli na ang lahat. Wala namang magbabago kung isusumbat ko sa kanya. Lahat-lahat ng mga hinanakit ko. Lubayan mo na ako, ma. Hindi na dapat tayo nagkita. Kalmang anas ko. Tinaas yung biglang kamay niya. Handa sanang sampalin ako pero may pumigal na kamay sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Sorry, ma'am, but I won't allow you to hurt your own daughter. Biglang anas ng lalaking may baritonong boses. Napatigil ako na marinig ko ang pagtatanggol niya sa akin. Salamat. Ngunit bakit nandito ka? Aba, sino ka? Galit na tanong niya, ngunit niya na to sinagot dahil inawakan niyang biglang kamay ko at iniwan siya ron mag-isa habang kami tumatakbo na papalayo. Napansin ko na lang naglalakad na kaming dalawa habang magkahawak kamay. Di pa rin ako makapagsalita dahil sa nangyari, kaning-kanina lamang. Nanatili pa rin tikom ang aking bibig. Ang bilis ng mga pangyayari at ngayon, kasama ko na naman siya. Tumigil kami sa kaniyang sasakyan at pinagbuksan ako. Di na ako nagsalita at pumasok na rin. Umikot din siya at umupo sa driver's seat, pinaandar na ang sasakyan. Are you okay? Kamusta? May masakit ba? Tinignan ko siya nang tanongin niya yon. Ang kanina ko pang pinipigil ang luha, ngayon umagos na. Bakit napakaalaga mo? Bakit nandyan ka palagi? Paano mo ako nahanap? Iba ang hinahanap ko, ngunit bakit? Bakit ikaw lagi nagpapakita? Bakit ang hinahanap ko na kulang sa iyon mong kaibigan? Pinupuno mo, Aaron? Tahimik ako hanggang sa binaba niya na ako sa tapat ng aking nirerentahan ngayon. I don't know what happened pero nirerespeto ko kung ayaw mo ikwento ang nangyari at kung bakit wala ka na roon. Mahabang litanya ni Aaron. Pinunasan ko agad ang luha ko. Tinanggal ang aking seatbelt. Huwag ka nang umiyak. Diba sabi ko sa'yo, pangit mong tignan pag umiiyak ka? Napangisi na lamang ako sa dinagdag niya. May parte pa rin sa akin nagpapasalamat dahil nandito siya. Salamat kanina, Aaron.